Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang kawala ang mag-live-in partner sa Cavite na mag-partner din umano sa panloloko. Magkahiwalay pero magkasunod silang inoperate dahil sa pagbebenta umano ng mga bogus na real estate property. Bukod pa yan sa pagbebenta ng ibang gamit, narito ang aking eksklusibong pagtutok. Agad nagsibaba ang pulis mula sa mobil nang maispatan ang suspect sakay ng motorsiklo. Walang ideya ang suspect na patibong na pala ang meetup niya at ng isang kakilala na hindi niya alam na undercover police pala. Ang suspect inaresto sa kasong estafa. Mula sa gasolinahang ito sa Imus, Cavite, tumulak ang mga pulis sa bahay ng suspect sa area pa rin ng Imus para dakpin naman ang kanyang kinakasama na wanted din sa parehong kaso. Ayon sa HPG, Task Force Limbas, tinangay ng mga suspect ang pera ng mga taong binentahan nila ng mga lupa. Ang modus operandi po nila is nagbebenta po, nagdidil ng real estate property yung lalaki. Pero yung mga binibenta niyang property is non-existing. Bukod dito, sabit sila sa iba pang estafa cases. Karamihan po ng transaction, ang complaint po is nangyari po sa Cavite. Isa rin po doon sa kanyang mga transaction is pagbibenta ng mga heavy equipment na wala naman sa kanyang possession. Nagkaroon kami ng tsansa na makuha ng panig ang mga dinakip. No comment o meron kayong gustong sabihin? No comment po. Nasintensyahan ng makulong nang hindi bababa sa 10 buwan ng suspect na lalaki habang ang kalibin niya. Ongoing ang hearing na hindi niya dinaluhan ni minsan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Aktibo umano sa destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akusasyon yan ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa gitna ng impormasyong maglalabas na umano ng arrest warrant ang ICC kaugnay ng Duterte drug war. Ang tugon ng kampo ni Duterte sa pagtutok ni Maki Pulido. September 2021 ang simulang alamin ng International Criminal Court kung sino ang pinakaresponsable sa pagkamatay ng libu-libo sa Duterte drug war. Halos 3 taon matapos niyan, nakakuha umano ng impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes IV na patapos na ang investigasyon. Hindi niya binanggit ang kanyang source pero kabilang si Trillanes sa grupong unang nagparating sa ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng dating administrasyon. Sabi niya maaaring kasunod umano nito ang pag-issue ng mga warrant of arrest o red notice bandang June o July. This will come in batches. The first batch, si Duterte, the father, no? The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Kung sakali matatanggap ang warrant ng lahat ng miyembro ng ICC at padadalhan ng red notice ang Interpol. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na nagpatupad ng Duterte drug war, "Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin." Sabi ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni Duterte, wala naman na raw saysay anumang warrant ang ilabas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Tanging PNP lang ang pwedeng mag-execute ng warrant at dati nang sinabi ng Pangulo na hindi nito ipatutupad ang arrest warrant kung sakali dahil sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero nangyari ang pagpatay bago kumalas ang Pilipinas kaya sabi ng isang grupo ng mga abogado, maski nga Supreme Court binanggit yan, that you have residual obligations to the court kahit na umatras ka. Yung Marcos administration talaga yung makakapagsabi kung i-implement ba o hindi yung warrant of arrest. Sabi ni Trillanes, dahil sa posibilidad ng pag-issue ng warrant of arrest, aktibo umano ang destabilization plot ng kampo ni Duterte para mapatalsik si Pangulong Marcos. Wala ring binanggit na source o patunay pero sabi niya nakapag-recruit na umano ng ilang matataas na opisyal ng PNP ang kampo ni Duterte. Wala naman umanong pumapatol mula sa AFP.
Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots. Konti lang naman. Pero the point is, meron. Identified na sila. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang mag-amang Duterte at si Senator Bongo. Dati nang sinabi ng ICC sa GMA Integrated News na hindi daw sila magkokomento sa operational matters kaugnay sa mga isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Iginit naman ng pulisya na wala itong namomonitor na destabilization plot mula sa mga aktibo at retiradong opisyal ng PNP. Hindi rin ito nagkakasa ng loyalty check, pero nagpaalala sa mabigat na parusa sa mga masasangkot sa DSTAB. Nakatutok si June Veneracion. Nasa 2 oras nagtagal si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa kanyang command visit sa NCR Police Office. Kinausap niya ang mga opisyal at tauhan ng police office na responsable sa peace and order sa Metro Manila na itinuturing na seat of government. Ang command visit ay regular na pagbisita lang daw ng isang bagong upong PNP chief. There's no loyalty check. Lahat po ng police dito, we are very loyal to the Constitution po. Halos kasabay ng command visit ni Marbil ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may mga active at retired official ng PNP na nire-recruit umano sa destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Itinanggi ng PNP na may namumuong planong pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon. Wala raw na monitor ang kanilang mga intelligence unit na destabilization plot mula sa mga active maging sa mga retired official ng PNP. Pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes sa please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. Paalala ng PNP, hindi basta-basta ang parusa sa sinumang masasangkot sa DSTAB. The PNP will remain apolitical at we will always uphold po yung ating konstitusyon. Alam po nung kung sino man pong makikilahok dito na mabigat po ito dahil this is treason. Bagamat walang destabilization, meron umano mga nagpapakalat ng disinformation na iniimbestigahan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ito raw yung mga kumakalat na maling impormasyon na babawasan ang mga benepisyo ng mga pulis gaya ng rice subsidy at combat pay. Baka they're testing the ground. Gano'ng kagaling yung anti-cybercrime group natin. But of course, we will get them soon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa Cebu, arestado ang 3 Koreanong wanted sa kanilang bansa. Ang modus, pagnanakaw gamit ang mga surveillance cam. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Kasama ang Criminal Investigation and Detection Group at Korean Police, inaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 3 high-priority Korean fugitives sa bahay na ito sa Talisay City, Cebu. You are now under arrest. Ayon sa BI, nasa Interpol Red Notice ang 3 dahil sa kanilang high-tech na paraan ng panluloob sa kanilang mga pinapasok na mga bahay sa Korea. 3 Koreanong ito ay wanted sa Korea for special robbery. Sinasabi na itong grupo nila ay gumagamit ng mga tracking device at surveillance device upang matunton ang mga bahay ng kanilang would-be victims. At pag napasok nga nila ang mga bahay ay magkakabit sila ng mga surveillance cameras upang malaman nila kung paano buksan ang mga vaults. Nauna na naaresto ang isang member ng grupo sa Korea, pero agad daw pumunta sa Pilipinas ang 3 miyembro bago pa nailabas ang Interpol Red Notice. Alamin natin kung meron din silang mga naging biktima dito sa Pilipinas bago natin sila ipabalik sa Korea. Ongoing yung deportation proceedings, alamin natin kung may local case sila bago natin siya ipa-deport. Sinisikap pa namin makuha ng pahayag ang 3 dayuhang pugante na nakakulong ngayon sa detention facility ng BI sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Gumugulong na po ang panukalang ibalik sa merkado ang NFA rice sa mga piling pagkakataon. Alamin kung kailan lang sa pagtutok ni Tina Pangariban Perez. Aprobado na ng House Committee on Agriculture and Food ang panukalang batas na nag-aamyenda sa Rice Tarification Law o RTL. Kasama sa mga amyenda ang pagbabalik sa National Food Authority o NFA ng kapangyarihang magbenta ng bigas sa mga palengke at sa piling pagkakataon mag-angkat ng bigas. Kung saan meron din mga nakikitang mga pagkakamali sa merkado,
they have the power to enter para mabagsak po natin yung presyo. Preferably, there should be an emergency. Yung purpose ng NFA dito is to stabilize. Pag medyo mataas na yung presyohan ng mga retailers, ng mga traders, papasok ang NFA. So like right now, walang dinideclare na emergency, pero the way we look at it right now, yung komite, nasa emergency situation tayo na 56, di ba? We need to bring it down. Pagka-aproba ng panukala, dumiretso ang chairperson at ilang miyembro ng House Committee on Agriculture and Food sa House Committee on Ways and Means kung saan kailangang talakayin din ang panukala. Nagdagdag ng amendment si Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda para bigyan ng kapangyarihan ang NFA na mag-regulate ng foreign investments sa rice at corn industries ng bansa. Daraan pa ang panukala sa House Committee on Appropriations. Pero ayon kay ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, baka raw mahirapang makalusot ito sa Senado dahil diskumpiyadong ilang senador sa NFA na nasangkot na sa ilang kontrobersiya. Kinuna namin ang panig ang liderato ng Senado pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso sa Albay man o sa Iloilo. Full of festivity ang ganap ng mga kapuso artists sa kani-kanilang pakikisaya sa Magayon Festival at Carabao Carosa Festival. Tumikim rin sila ng ilang local delicacies. Panoorin natin sa report ni Kim Luden Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Hindi pa man nagsisimula, to the highest level na ang energy ng ating mga kapusong Albayano na dumalo sa selebrasyon ng Magayon Festival 2024 sa Legazpi City, Albay. Mas tumindi pa ang excitement ng mangharana na on stage sina sparkle artist Aaron Villena at sparkle artist Andrea Torres. May isa pang maswerteng nakayakap at nakaduet si Andrea. Andito kami para sumuporta sa lahat ng GMA Star. Salamat sa pag-visit dito sa Legazpi City, Albay. Bago ang kanilang performances, una nang sumubok ng activities at Bicolano dishes and delicacies sina Andrea at Aaron. Ilang oras pa lang kami nandito, parang feeling ko ang dami ko nang na-discover na bago sa lugar na to. So lahat talaga, dapat puntahan nila lahat ng pinuntahan namin. Pinatikim sa amin yung, syempre, yung mga special delicacies dito sa Albay, which is the Bicol Express, yung laing, pinangat. So yun talaga yung babalik-balikan mo dito. Sa Pavia naman sa Iloilo, dumayo si asawa ng asawa ko star Martin Del Rosario para magpasaya ng mga kapusong Ilonggo. Present din siya sa Carabao Carosa race na isa sa highlight ng 52nd Carabao Carosa Festival 2024. First time daw ni Martin na makapanood nito kaya na-amaze siya sa itinuturing na oldest festival sa probinsya. Sobrang nakakaaliw. Happy Carabao Carosa Festival, mga kapuso! Hindi rin pinalampas ng iba pang kapuso stars ang masarap na local delicacy sa bayan ng Pavia, gaya ng sorbete ng mga Pavianon na ang flavor Bye-Bye. Na-experience pa ang gumawa niya ni na The Bubay and Tekla Show host Bubay, Lilet Matias attorney at law cast Zonia Mejia, Sparkle actors Mike Tan, Christopher Martin at Mike kasama ang ice cream makers. From Bye-Bye Food Adventure, diretso sila sa Pavia Public Plaza Auditorium para sa Kapuso Fiesta. Beyond grateful naman sina Bubay, Zonia, Mike, Christopher at Mikey sa mainit na pagtanggap ng mga Ilonggo. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas, nakatutok 24 oras. Dahil sa sunog, 50 pamilya na wala ng tirahan sa Malate, Maynila. Kabilang sa mga natupok ang bahay ng isang fire volunteer. Nakatutok si Salima Refran. Nabalot ng usok ang lugar na ito sa Singalong sa Malate, Maynila matapos sumiklab ang sunog sa 40 bahay na gawa sa light materials. Dahil sa liit na mga eskinita at nasa looban pa ang sunog, nagsiakyatan na sa bubong ang ilang bumbero para apulahin ang apoy. Naganap naman tayo ng hydrant, nag-water relay na yung mga ibang fire truck natin,
volunteers at saka BFP. Sa pagresponde sa sunog, di napigilang maging emosyonal ng isang fire volunteer. Nalaman kasi niyang kasama ang kanyang tirahan sa mga natupok. Tumagal ng 1.5 oras ang pag-apula sa apoy. Sa taya ng BFP Manila, 50 pamilya o aabot sa 100 individual ang nawala ng tirahan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Pero ayon sa BFP Manila, ngayong mainit ang panahon, kapuna-puna ang pagdami ng mga sunog na sanhi ng overloading o pag-short circuit sa mga bahay. Pa-check po natin sa mga electrician na tamang mga tao na titingin kung yung mga kable ba natin ng mga kuryente, ang ating mga outlet, sufficient pa para sa mga appliances na ginagamit natin. Ayan ang number 1 cause talaga is yung overloading, short circuit, or yung pagsabog ng mga electrical wires. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, Katutok, 24 oras. Pinasususpinde ng MMDA ang lisensya ng rider na dumaan sa EDSA busway na ang damit ay may logo pa ng Transportation Department. Nakatutok si Joseph Moro. Pinaghahanap ngayon ng Land Transportation Office ang motorcycle rider na ito na dumaan sa southbound lane ng EDSA bus carousel mula Ortigas hanggang Kalayaan Avenue. Ang suot ng rider may logo ng Department of Transportation o DOTR at may nakasulat na apelidong Valerio. Ipinahanap ng MMDA sa LTO ang may-ari ng motor dahil umano sa pag-abuso at hiniling na ipasuspinde ang lisensya nito. Sa record ng LTO, nakarehistro ang sasakyan sa isang Michael Valerio pero nang puntahan ang nakalistang address sa LTO, wala raw ganun nakatira doon. Wala ring sumipot na Michael Valerio sa hearing sa LTO ngayong araw, kaya nilagay na sa alarma ang kanyang motor. Nang tanungin daw ng LTO ang DOTR, sinabing wala raw silang empleyado ng gangalang Michael Valerio. Hinihingan namin ng pahayag ang DOTR. Ang MMDA tuloy-tuloy sa paglilinis sa mga nakahambalang sa mga mabuhay lane, lalo sarado pa ang EDSA Kamuning flyover southbound. Can you calm down? Ay, high blood po ako! Sa Scout Chatoco sa Quezon City, nagkasagutan ng MMDA at ang may-ari ng sasakyan na nakasampa sa sidewalk. Ganito lang, bossing. Ganito lang yung diferensya. Makinig ka muna. Ano yung immediate action na sinasabi nyo? We don't even know. We don't even know na may ganyan. Sana kung wala po ako dyan, pwede po. Alam niyo po ba? Immediate action po ako. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Hindi niyo po ba mapagbigyan yun? Ma'am, ito po, pakinggan niyo muna. Hindi po pwede always hindi po pwedeng consideration lagi. Dahil sa batas po natin, wala po tayo. You've been here for more than 5 minutes. Lagpas na po yung oras. Buti sana kung wala ako dyan, pwede. Andyan ako, may immediate action naman ako eh. Sa huli, hinatak ang sasakyan ng nagrereklamong motorista. Sa E. Rodriguez, huli rin ang mga kotseng nakapark sa isang establishmento dahil lagpas sa markadong parking slot. Abiso ng MMDA, kapag nasa sidewalk kayo at kinain nyo na yung mismong sidewalk at wala nang madaanan ng mga pedestrian, ituturing na yan na illegal parking at pwede na kayong pagmultahin at hatakin ang inyong sasakyan. Tama naman, meron silang designated slot, but sumobra po sila. Hinatak din ang sasakyan ito dahil masyadong malapit na nakapark sa kanto sa Panay Avenue. Abiso ng MMDA, bawal mag-park kahit sandali sa mga mabuhay lane dahil dapat mga alternatibong ruta ito kapag masikip ang traffic, tulad na nangyari sa armored vehicle na ito. Kung magkakaroon tayo ng mga sudden stops or mga biglang maghihintay, siyempre magkakaroon tayo ng pag-antala sa traffic. Sa kabuuan, 74 ang natikitan at 32 ang nahatak na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 oras. Konektado rin umano sa hacking ng ilang government website ang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ang mayor ng bayan inaming naging incorporator nito pero nag-divest na umano o bumitaw sa kanyang mga share. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mga 40 million peso villa na meron pang sariling wine cellar ang bubungad sa gated community na ito sa Bamban, Tarlac. Pero compound talaga ito ng PAGCOR licensed Pogo na Zune Yuan Technology Incorporated na ni-raid nitong Marso at nabistong nagkakasaumano ng panluloko tulad ng love scam at loan scam. Pero higit sa Pogo at umanay scam operations, banta umano ito sa national security. There is persuasive information from the intelligence community stating na itong Bamban complex na ito ay ginagamit for surveillance activities. At ang mga
ibang nabalitang high-profile cases of hacking of our own government websites ay traceable sa complex na ito. Are POGOs now being used to spy on us? Kasama sa nahuli sa Pogo Hub ay 7 puganting Chinese nationals. Sa investigasyon din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, may connection umano si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa ni-raid na Pogo. Noong 2020, nung siya po ay pribadong mamamayan pa lamang, she was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for Den Hongsheng. Until June 2022 po, meron pa pong nakita kami mga dokumento ng paniningil sa nagngangalang isang Miss Alice Leal Guo na di umanong kumakatawan sa Baofu Land Development Corporation. Found out that certain local government officials were privy to certain violations. We do believe that certain local government officials, particularly those who are responsible for policy formulations and those in the Sanggunians, could be held liable for potential violation, not only for administrative malfeasance, but even for possible criminal violation. Si Mayor po ba ang pinatutungkulan ninyo? Yes, Madam Chair. Aminado si Mayor Guo na dati siyang incorporator ng Baofu na may-ari ng lupa ng ni-raid na Pogo, pero nag-divest na raw siya rito bago pa tumakbong mayor. Paliwanag pa ni Guo, siya ang dating may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang Pogo Hub, kaya sa kanya nakapangalan ang koneksyon ng kuryente nito. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Inimbitahan din sa pagdinig ang mga opisyal ng Zun Yuan Technology, ang Pogo company na nag-ooperate sa Tarlac, pero peke pala ang mga idineklara nilang address kaya ipinasampina na sila ng komite. There's a pattern. Zun Yuan is a duly licensed Pogo operator of PAGCOR. SmartWeb is a duly licensed Pogo operator of PAGCOR. Both have incorporators which are living in bogus or non-existent addresses. That goes to show the quality of people and incorporators of these companies are involved in these Pogo operators. Tinutugis pa sa ngayon ang umano'y boss ng operasyon na si Wang Ziyang na isa ring puganting Chinese national. Sa mga dokumentong inilabas sa pagdinig kanina, makikitang magkasosyo sa negosyo sina Wang at Mayor Guo. This puts you in direct link and direct doing business with the fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.